Bilang isang clinical psychologist, ano yung initial reaction nyo sa pahayag nga ni Senator Robin na weak ang mga kabataan ngayon? Okay, sa pagkakasabi niya kasi na ang weak daw yung iyakin. Lahat naman ng tao nakakaranas ng pag-iyak. So hindi mo pa pwedeng sabihin na ang pag-iyak ay isang uri ng pagsabi na mahina ang isang tao. Dahil kasi ito ay isang natural na emosyon na pag nalungkot ka, pwede kang umiyak. Pag nasaktan ka, pwede kang umiyak, di ba? Mhm. So you're saying po, hindi sign ng weakness ang pag-iyak? Ay, definitely hindi. Dahil kasi kahit naman siguro tumingkay sa lahat ng mga libro ng mga psychology or even sa mga personality development, hindi talaga sinasabi na ang pag-iyak ay isang pamamaraan para sabihin na ikaw ay isang mahinang tao. Dahil kasi ito ay isang uri ng emosyon. Pero may basihan po ba sa science ang paghahambing na mas matibay ang kabataan noon kaysa ngayon? Siguro kasi mali lang siguro yung pagkakadescribe ng pagsabi na mahina yung kabataan ngayon kaysa yung sa noon. In fact kasi nung tinitignan ko nga yung pagkakasabi, siguro mali lang yung choice of words na ginamit rather than sabihin natin na talagang mahina ang kabataan ngayon. Maaring mas marami nga talagang tutuusin na pressure yung mga kabataan ngayon dahil kasi syempre nandyan ang SOCMED, nandyan yung pressure coming from external resources, yung environment, talagang matindi ang environment ngayon. So talagang sasabihin natin, yung lahat ng yun, pag talagang sabihin mong naka-affect sa isang tao, medyo hindi tungkol siya sa kahinaan, rather yung how you will be able to cope doon sa mga problemang ito and pagiging resilient. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Kasi iba naman yung resilience noon eh. Kasi yung resilience actually, tutuusin, mas matindi yung, mas stronger yung mga tao ngayon in the sense na mas kaya nilang sabihin na may depression sila. Unlike nung siguro nung 80s and 90s, kahit ako hindi ko sasabihin may depression ako. Kasi pag sinabi ko may depression ako, sasabihin nila may depression ako sa pag-iisip. Speaking of depression, sinabi po ni Senator Robin na hindi uso yung depresyon o mas tama bang sabihin hindi lang ito na pag-uusapan at nadadiagnose nga po dati. Nakatulad din ng sinabi nyo na kung noon ay hindi mo rin aaminin or sasabihin that you're going through depression. Oo naman. Siguro pag sinabi kong gano'n na may depression ako, di ba, makadinig nga lang ng psychiatrist or psychologist, iba ang tingin sa amin. Pag sinabi mong psychologist ako, sasabihin, ay, psychologist ka, hulaan mo nga ako kung ano ako. Di ba? Ginagawa ako manghuhula. Imbis na sabihin talaga kung ano yung dapat naming trabaho. Second, ayaw nila lumapit sa amin. Dahil kasi pag lumapit sa amin, sasabihin, stigmatized na baka mamaya talaga may depresya yung isang tao. And definitely, imposible na hindi nagagamit ang salitang depression kasi noon pa man talagang mayroon ng ganitong klaseng disorder. Kaya nga meron tayong tinatawag na Diagnostic Statistics Manual na nag-umpisa pa sila noong 60s pa or noong 50s pa na na-evolve lang siya na nagkakaroon ng mga maraming bagong sakit at nire-revise kung ano yung mga bagong simptomas na pwedeng kaakibat ng isang sakit. But definitely, when you talk of depression, it's a condition, it's a mental health condition at hindi mo sasabihin na nararanasan lang siya ng basta-basta. Ano po yung posibleng epekto, Doc Camille, sa mental health ng kabataan kapag ang depresyon ay minaliit o tinawag na kahinaan? Okay, siguro unang-una no, pag sinabi mo ganyan, ang hirap kasi parang bilang ako isang kabataan, may internalize ko yung stigma. Kasi sasabihin nila, ay baka talagang sabihin nila mahina ako, kaya hindi ko na lang sasabihin na talaga nagkakaproblema ako. So one, mag-isolate yan. Pwedeng mangyayari, palagi na lang na nasa loob ng kwarto, hindi yan magsasalita. Tapos pag tinanong mo, kung may problema siya, puro okay lang ng okay. And definitely, mas na-delay yung possibility for treatment kasi hindi mo na, sinabi mo, mahina siya eh. So yun yung malaking problema pag sinabi mong kahinaan itong pagsabi na meron siyang depresyon. Kinwestiyon nga po ni Senator Padilla ang pagsasabing depressed
kahit bata pa. Pwede po ba makaranas ng depresyon ng mga bata at paano ito naiiba sa simpleng kalungkutan? Okay, pag sinabi mo kasing age, hindi kasi tungkol sa age ang ano eh, ang depression eh. It's yung una-una yung possibility bakit nagkakaroon ng isang kahit na sinong kahit anong edad. Una, genetics. Kasi pag sinabi mong depression, 25 to 30% may predisposition for na magkaroon ng depression dahil lahi sa pamilya o kaya sa mga ninuno nila. Pangalawa, yung tinatawag natin epigenetic. Yung kanyang kapaligiran ang pwede magsabi na kaya siya nalulungkot or nagkakaroon ng depression kasi nakikita niya yung mga taong nasa paligid niya, yung environment na kinalalakihan niya. And definitely, pagkabata ka, syempre there's a possibility na hindi pa balanse ang mga chemical sa utak niya. So chemical imbalance can lead yung possibility na magkaroon ng depression ang isang tao. Doc Camille, kaugnay po nung panukalang age limit na 16 years old sa social media, makakatulong o makakasama ba ito sa kabataan pagdating sa kanilang mental health? Actually, it's a double-edged sword for reasons na, una, alam naman natin nakakatulong talaga na pwedeng malilesen yung cyberbullying kasi hindi siya nagsa-softmed, hindi siya magkakaroon ng possibility for yung comparison or whatever na yung possibility na makakita siya na ma-adapt niya na mali. Pero tatandaan natin, hindi pa pwede na ang sabihin natin softmed, hindi nakakatulong. Kasi it is a very good tool to get possible na tamang information, yung to get connected with friends, and then yung possibility na baka dito magkakaroon ng motivation yung ibang mga tao ay ibang mga bata dahil kasi nakikita nila na ito yung one way na magkaroon ng magandang motivation kasi ito sinasabi o ini-encourage itong isang influencer nito na ganito dapat ang gawin, maging mabuti kayong tao, di ba? So yun, talagang pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero siguro, hindi pa pwede sabihin mo ititigil ito na sa edad na 16 o bawal. Kung tuluyang higpitan o ipagbawal nga po itong social media, ano yung posibleng mabigat na epekto nito sa mental health support systems na nakikita ng kabataan online? Siguro pagdating sa ganyan, talagang ang magiging problema, mamaya magrebelde na lahat yung mga bata dito. Dahil kasi unang-una, na-expose na sila sa ganito, tapos papahinto mo. Baka mas lalo magkaroon ng anxiety and it becomes a social anxiety to the point na increase ang tension, mas malaki yung stressor. Tapos hindi nyo ba naisip dahil kasi they wanted to be connected, dahil kasi hindi na nagkaroon ng tamang connection, mas dadami siguro yung talagang sinasabi natin, how to get connected with the bad people na magkakaroon ng mas dadami ang geng-geng na sinasabi or kaya naman talaga hindi mo na makikita yung mga possibility na imbis na dati nakakapag-communicate pa sila sa mga magulang nila dahil kasi through itong sockmate. Ngayon dahil disconnected, ayaw na nila makipag-usap kasi nawala yung ganitong classic form of communication. Although talagang sasabihin natin, it enhances possible na face-to-face communication, pero kasi dapat kasi din kahit pa paano, nagawa ng paraan na naturuan sila na talagang meron face-to-face na communication, meron din na through sockmate. Ano po kaya, Doc, yung mas epektibong paraan para maprotektahan ng kabataan sa negatibong epekto ng social media? Siguro na pagdating sa ganyan, dapat siguro bilang isang magulang, matuto sila, turuan natin ang tinatawag nating digital resilience. So when you talk about digital resilience, ito yung siguro yung kilalanin at labanan nila yung mga influensyang hindi magaganda sa softnet. And then, syempre, dapat hindi naman talaga, kung ako yung magulang, hindi ko i-interrogating na, sino naman yung nakausap mo dyan, ano naman gano'n, hindi interrogating ang dating. Dapat siguro it's an open dialogue na, nakausap mo pala yung mga kaibigan mo, meron ba akong maitutulong yung mga tipong gano'n. And then definitely, kung merong mga nakita silang pinupost na gano'n, siguro mas maganda na matuto rin ng mga bata ng tinatawag nating media literacy wherein malalaman nila na bakit kaya nila pinost ito, totoo kaya itong mga pinost ito. And then definitely, mas maganda na ma-explain din kahit pa paano ng mga magulang na kung sila, hindi rin dapat sila
yung mapagpaniwala rin dun sa mga nakikita nila, and that will be able to influence also their children na mas maging maayos at mapanuri sila sa mga pinapanood nila sa SOCMED. Sa gitna po ng isyong ito, Doc, ano ang responsibilidad ng mga lider at mambabata sa tamang paggamit ng wika pagdating sa mental health? Siguro una-una 'no, malaking factor yung sinasabi natin na dapat magkaroon ng standardized terms. Kasi ako, naiinis din ako kung minsan 'pag nakadinig ako, lalo na when you talk incorrectly say certain things na to the point na kagaya na, halimbawa, imbis na sabihin na yung ganitong tao ay may imbis na sabihin na, "Ay, kasi may depression sa pag-iisip 'yan." Pangit yun, 'di ba? Parang mas maganda na dapat may hinaharap na hamon 'yan, na mental health issues 'yan, yung mga tipong gano'n, para sa gano'n mas makikita mo na yung correct yung na male-lessen yung stigma. So, it should be in a more or less of first person language, kasi malaking factor yung pagsabi ng mga tamang pananalita o yung tamang wika. Kasi unang-una, kung hindi dapat kahit papaano, it should be something inclusive and not judgmental. Kasi pag kumisan, 'di ba, may mga certain na pananalita na talagang isang sabi pa lang gano'n, parang judge mo na siya kaagad na ganito siya. Imbis na, 'di ba, kaya nga siguro noon sinasabi na natin na hindi intellectually challenged na ngayon, or kaya yung merong ganitong imbis na sabihin mo dati na Down syndrome lang, DS na lang siya, dahil kasi mas tama yun, or neurodivergent ang isang tao, kaysa yung sasabihin mo ng mental retardation, kasi nakakasakit ng damdamin yun, lalo na sa mga relatives din nun. At the same time, siguro, nai-stigmatize lalo yung mga bata o yung mga tao na merong ganong klaseng kalagayan. Kaya dapat lang siguro mas tama yung pag-address at saka yung pananalita na ginagamit. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Camille Garcia, clinical psychologist.